Yaya Lucille, huwag ka na pong umalis. Dito ka na lang po. Umiiyak na sabi ng batang si Andre. Nakayakap din siya sa magkabilang binti ng kanyang yaya. Masyadong malapit ang loob niya rito dahil ito ang nag-alaga sa kanya simula nung isilang siya. Andre, day off ko ngayon. Pakiusap, payagan mo na akong umalis. Pupunta lang ako sa bahay namin para makita ang asawa at mga anak ko. Pero pangako, babalik din ako. Sambit ni Yaya Lucille. Pero ayoko po. Paano kung sabihin ng mga anak mo na huwag ka nang bumalik dito? Siguradong may iwan akong mag-isa. Palagi nang wala si mommy at daddy. Tapos, aalis ka rin po? Pagmamaktol ni Andre. Napabuntong hininga naman si Yaya Lucille. Hindi nito mapigilang maawa para sa alaga. Maya-maya ay biglang dumating ang mga amo nito, sina Cory at Benji. Kahit papaano, gumanang loob nito dahil may makakasama na si Andre. Ma'am, sir, mabutit nandito na po kayo. Kanina pa po umiiyak si Andre. Ayaw niya po akong paalisin. Total, day off ko. Baka pwedeng kayo muna ang makipaglaro sa kanya? Pakiusap ni Yaya Lucille. Sabay na napailing ang mag-asawa. Yaya Lucille, pagod kami galing sa trabaho. Matutulog lang kami sandali pero aalis din kami mamaya. Makikipagkita kami sa mga kliyente. Sabi ni Cory. Mabuti pa, ikaw muna ang magbantay sa kanya. Dodoblehin ko na lang ang sahod mo para sa araw na to. Sabi naman ni Benji. Pero, Yaya Lucille, nakikiusap kami. Hindi kami pwedeng manatili sa bahay para lang makipaglaro. Kailangan talaga naming bumalik sa opisina. Giit pa ng amo niyang lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Yaya Lucille hanggang sa nabaling ang tingin niya kay Andre. Tila kinukurot ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng alaga. Bukod doon, kailangan niya rin ng karagdagang pera. Sige po, pumapayag na po ako, sabi naman ng kasambahay. Umaliwalas naman ang mukha ng mag-asawa. Salamat Yaya Lucille, maaasahan ka talaga, sabi ng amo niyang babae. O siya, magpapahinga na kami. Ikaw nang bahala kay Andre. Huling sabi ni Benji. Yun lang at umakyat na ito sa kwarto. Agad namang sumunod ang misis nito. Abot ay nga naman ang ngiti sa mga labi ni Andre. Hinawakan niyang kamay ng kanyang yaya. Tara po, maglaro na po tayo ng kotse-kotseyan ko. Paggayaya pa ng bata. Sige, matipid na sagot ni Yaya Lucille. Sobrang saya ni Andre habang nakikipaglaro sa kanyang yaya. Batid niya, nagiging makasarili siya dahil inaagaw niya ang oras para sa mga anak nito. Subalit hindi niya kayang mawala ang kanyang Yaya Lucille. Isang araw, kinausap siya ng kanyang ina tungkol sa nalalapit niyang kaarawan. Anak, malapit ng birthday mo ah, nakangiting sabi ni Cory. Oo nga po mami, excited na po ako, sabik na tugon naman ni Andre. Naimbitahan mo bang lahat ng mga kaibigan at kaklase mo? Muling tanong ng kanyang ina. Opo, mami. Pupunta daw po sila. Sagot naman ni Andre. Mabuti kung ganon. Mag-enjoy kayo anak ha. Kayo na muna ni Yaya Lucille ang bahala sa mga bisita mo. Papapuntahin ko din ang mga pinsan mo para samahan ka. Dumilim naman ang mukha ni Andre nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Ano pong ibig mong sabihin, mommy? Bakit kami lang ang magpa-party? Huminga ng malalim si Cory, saka nagsalita. Anak, pasensya ka na. Hindi kami makakapunta ng daddy mo sa party. May business trip kasi kami sa Dubai. Biyernes ng gabi ang alis namin, kaya hindi kami makakaabot sa selebrasyon mo. Biglang napayuko si Andre. Nagtatangkang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya yon. Napansin yon ng kanyang ina, kaya niyakap siya nito. Anak, bagong kliyente ang kikitain namin ng daddy mo, kaya hindi namin yung pwedeng ipagpaliban. Paliwanag pa ng kanyang ina. Pinilit ngumiti ni Andre upang hindi makonsensya si Cory. Bibilhan ka na lang namin ng mga pasalubong. Anong gusto mo anak? Kahit ano, bibilhin namin para sa'yo. Muling sabi ng kanyang ina. Wala po, mommy. Ayos lang po. Pupunta naman po ang mga kaibigan ko at saka nandito naman po si Yaya Lucille. Tugon ni Andre.
Salamat anak. Naiintindihan mo naman kung bakit namin ginagawa ang lahat ng to, di ba? Saad ba ni Cory? Opo, Mommy. Matipid na sagot ng batang lalaki. O maliwalas naman ang mukha ni Cory. Mabuti kung ganon. Magsabi ka na lang kay Yaya Lucille ng mga kailangan mo, ha? Nagbilin na din ako sa kanya ng mga gagawin niya. Opo, sagot ni Andre. Simula pagkabata ay ganito na ang madalas na eksena sa bahay nila Andre. Bihira niyang makasama ang mga magulang. Lagi kasing nasa trabaho ang mga ito at binibilhan lamang siya ng pasalubong sa tuwing umuuwi galing sa trabaho. Masaya at nagpapasalamat naman si Andre sa mga mamahaling laruan at damit. Alam niyang dugot pawis ng mga magulang niya ang ipinambili sa mga yon. Ngunit mas gusto niyang makasama ang mga ito kaysa sa kung ano-ano pang material na bagay. Isang beses, habang nasa kwarto ay kumatok ang kanyang Yaya Lucille. Andre? Pagtawag nito. Agad na binuksan ni Andre ang pinto. Tuloy ka po, Yaya. Dinalhan kita ng merienda, pinapahatid ng mami mo, sabi ni Yaya Lucille habang hawak ang tray na naglalaman ng mga pagkain. Salamat po, tugon niya, bakas ang lungkot sa kanyang boses. Anong problema, Andre? Tanong ni Yaya Lucille. Sila mommy at daddy po kasi hindi na naman daw sila makakasama sa birthday celebration ko. Malungkot na kwento nito. Huwag ka nang malungkot, panigurado babawi naman sila sa'yo. Mahinahong sabi ni Yaya Lucille. Babawi po sa pasalubong? Sarkastiko namang sambit ni Andre. Napabuntong hininga ang kasambahay. Andre, alam mo naman na para sa'yo lahat ng ginagawa nila. Paliwanag nito. Opo, pero gusto ko din silang makasama. Lalo na po sa mga espesyal na okasyon katulad ng kaarawan ko. Malungkot na pahayag ng batang lalaki. Alam ko naman yon, pero naiintindihan ko ang mami at daddy mo. Ako din, nagtitiis na mapalayo sa pamilya ko para magtrabaho at kumita ng pera. Kailangan kong gawin yon para matugunan ang mga pangangailangan nila. Paliwanag ni Yaya Lucille. Bigla namang nakaramdam ng konsensya si Andre. Hindi po ba sumasama ang loob nila sa'yo? Minsan, nagtatampo ang mga anak ko pero ipinapaliwanag ko sa kanila na mahal ko sila at gusto ko silang bigyan ng maginhawang buhay kaya nagtitiis ako na mapalayo sa kanila. Sagot naman ni Yaya Lucille. Napatingin sa kawalan si Andre. Tila malalim ang kanyang iniisip. Siguro nga po, ganun din sila, mommy at daddy. Sambit niya. Alam mo, masakit sa aming mga magulang kapag nagtatampo ang anak namin. Kaya bumabawi na lang kami sa ibang bagay, katulad ng pasalubong, sabi pa ni Yaya Lucille. Kahit papaano, gumanang loob ni Andre sa mga sinabi ng kanyang yaya. Bagamat bata pa siya, naiintindihan niya na ang kanyang mga magulang. Salamat po sa mga pangaral mo. Salamat din kasi lagi kang nandyan para damayan ako. Wala yon. Basta ipangako mo na hindi na ulit sasama ang loob mo sa mommy at daddy mo, ha? Mahal na mahal ka nila. Lagi mong tatandaan yan. Paalala pa ni Yaya Lucille. Opo, Yaya. Pero ako naman po ang may hihilingin sa'yo. Sana'y wag mo kong iwan. Gusto pa kitang makasama ng matagal. Tugon ni Andre. Oo naman. Magiliw na sagot ni Yaya Lucille. Kahit palaging malungkot si Andre, madali itong napapawi sa tulong ng kanyang Yaya Lucille. Ito ang palaging nandyan para sa kanya upang mag-alaga at mag-asikaso sa kanyang mga pangangailangan. Kahit madalas na wala ang kanyang mga magulang, hindi niya naman nararamdaman na nag-iisa siya. Kinabukasan, masigdang pumasok si Andre sa paaralan. Masaya siya dahil muli niyang makikita ang mga kaklase. Andre! Sigaw ni Lawrence at Julie. Malalapit niyang mga kaibigan ng mga ito. Nagsimula ang mga ito sa mahirap na pamilya, ngunit nakakapag-aral sa pribadong paaralan dahil sa scholarship. Hello! Pagbati ni Andre. May nakita akong post nakatag ka. Pumunta ka pala ng Boracay? Sabi ni Lawrence. Oo, biglaan lang. Kasama ko ang mga pinsan ko. Tugon ni Andre. Buti pa kayo. Nagagawa niyong magbakasyon ng biglaan. Biro naman ni Lawrence.
Natawa si Andre sa hirit ng kaibigan. Advance birthday celebration ko yun. Pero tuloy pa rin yung celebration sa bahay sa Sabado. Pumunta kayo Pag-iimbita niya sa mga ito. Oo, syempre, pupunta kami. Sagot naman ni Lawrence. Ay nako, sigurado kami masasarap ang mga handa mo kaya pupunta kami. Hirit pa ni Julie. Nako Julie, lagot ka sa mami ni Andre. Isusumbong kita na lagi mo kinakain yung baon ni Andre. Birong pananakot naman ni Lawrence. Kusa namang binibigay ni Andre yun Inis na sabi pa ni Julie. Matakaw ka naman talaga. Pangaasar ulit ni Lawrence. Puro tawanan at biruan ang naging pag-uusap ng magkakaibigan. Tuwing nasa paaralan si Andre, napakasaya niya. Dahil mayroon siyang mga kaibigan na nakakasama. Nag-iisang anak lang si Andre kaya parang kapatid na ang turing niya kina Lawrence at Julie. Hindi nagtagal, sumapit na ang araw ng pag-alis ng kanyang mommy at daddy. Habang nakahiga, narinig ni Andre ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Batid niya na papasok ang mga magulang niya. Siguradong maiiyak siya, kaya nagkunwari na lang siyang tulog. I love you anak, babalik din kami pagkatapos ng business trip. Sambit ng kanyang mommy, sabay halik sa kanyang pisngi. Ganon din ang ginawa ng kanyang daddy. Maya-maya lang, umalis na nga ang mga ito. Nang maiwang mag-isa, agad na tumulo ang luha na kanina niya pang pinipigilan. Ayaw niyang ipakita sa mga magulang niya na malungkot siya upang hindi mahirapan ang mga ito sa pag-alis. Nang sumunod na araw, sumapit na nga ang selebrasyon para sa kanyang kaarawan. Maaga niyang pinapunta ang mga kaibigan. Wow, Andre! Ang laki pala ng bahay niyo! Manghang-mangha na sabi ni Julie. Hindi lang malaki, napakaganda pa. Dagdag pa ni Lawrence. Oo nga grabe, ang sarap siguro tumira dito. May swimming pool pa Hindi mo na nga kailangang pumunta sa resort para lang mag-swimming. Namamanghang sabi ni Julie. Ngiti lang ang isinagot ni Andre. Lingid sa kaalaman ng mga kaklase, kabaliktaran ng totoong sitwasyon sa kanyang buhay. Mayaman nga siya pagdating sa pera. Ngunit sa oras naman ay tila namamalimos siya sa kanyang mga magulang. Nasaan nga pala mga magulang mo, Andre? Tanong ni Lawrence. May trabaho sila Nasa Dubai sila ngayon. Kaalis lang nila kagabi. 1 linggo sila doon kaya hindi natin sila makakasamang magdiwang. Sagot ni Andre. Pilit pinapasaya ang boses kahit ang totoo, sobrang lungkot niya. Ganun ba? Sayang naman. Gusto sana namin silang makilala. Hindi kasi namin sila nakikita sa school. Laging si Yaya Lucy lang naman ang kasama mo kahit may mga meetings. Nanghihinayang nasambit pa ni Julie. Madalas silang busy sa trabaho. Kaya si Yaya Lucy lang ang nakakasama ko sa school. Pati na rin dito sa bahay. Malaki at maganda nga ang bahay namin pero halos hindi naman kami magkita nila mommy at daddy. Paliwanag ni Andre. Baka sa boses niya ang matinding kalungkutan. Napansin niyo na Julie at Lawrence kaya agad na iniba ng mga ito ang usapan. Ganun ba? Nasa na nga pala si Yaya Lucille? Tanong na lang ni Julie. Nasa kusina siya. May ginagawa pa siya Inaasikaso niya yung iba pang kailangan sa party. Sagot ni Andre. Hindi pala natin siya makakakwentuhan ngayon? Sabi ni Julie. Iginala nito ang tingin sa paligid. Pwede na ba tayong mag-swimming? Sabik na tanong pa nito. Mamaya na, kumain na muna tayo. Sagot naman ni Andre. Sige, gutom na rin naman kami. Tugon ni Lawrence. Naging masaya ang selebrasyon ng kaarawan ni Andre. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang malungkot dahil wala ang kanyang mga magulang. Habang nakaupo sa sofa ay panay ang sulyap niya sa kanyang cellphone. Naghihintay siya ng pagbati mula sa kanyang mommy at daddy, ngunit wala siyang natanggap na mensahe. Maya-maya'y sinubukan niyang tawagan ang mga ito, ngunit hindi naman sumasagot. Andre, bakit nandito ka lang sa loob? Hinahanap ka na ng mga kaibigan mo. Puna ni Yaya Lucille nang makalapit ito. Tinatawagan ko po kasi sila mommy at daddy pero hindi sila sumasagot. Malungkot na sabi ni Andre. Ay nako, baka busy pa sila. Pumunta ka na lang sa mga kaibigan mo. Ako na lang ang tatawag sa daddy at mommy mo. Sasabihan kita kapag sumagot sila. Mag-enjoy ka na muna.
Kanina ka pa hinahanap ng mga bisita. Opo, Yaya. Sabi na lang ni Andre. Sinunod niya ang payo ng kanyang yaya. Lumabas na siya at nakihalubilo sa mga bisita. Pagkaraan ng ilang oras, natapos na ang selebrasyon ngunit hindi pa rin sumasagot sa tawag ang mga magulang ni Andre. Naghintay siya hanggang sa sumapit na ang hating gabi. Yaya, hindi pa rin po ba sumasagot sila Mommy at Daddy? Tanong ni Andre. Hindi baka marami pa silang ginagawa. Tugon ni Yaya Lucille. Kahit po ba message galing sa kanila? Wala talaga? Malungkot na tanong pa nito. Wala talaga pero huwag ka nang malungkot. Bukas siguradong tatawag naman sila. Sa kabila ng ginagawang pagpapagaan ng loob ni Yaya Lucille, hindi yun sapat upang gumaan ang loob ni Andre. Hanggang sa tuluyan ang pumatak ang luha mula sa mga mata nito. Alam ko naman po pero nalulungkot pa rin po ako. Humahagulgol na sabi nito. Nilapitan siya ni Yaya Lucille at tinapik ang likod. Naiintindihan ko po kung hindi sila makasagot sa tawag. Pero kahit po sana nag-message man lang sila, di ba? Pero wala, Yaya. Kahit nga kumustahin ako ngayong araw, hindi nila ginawa. Ibig sabihin, hindi talaga nila ako naaalala. Paghihimutok ni Andre. Nataranta si Yaya Lucille. Hindi niya alam kung anong gagawin dahil napakataas ng emosyon ng bata. Andre, pasensya ka na. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi ka nila binati ngayong araw. Pero nakakatiyak naman ako na hindi nila yung nakalimutan. Siguro nagkaroon ng aberya. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Sabi ni Yaya Lucille. Labis itong nasasaktan para sa alaga. Tila walang naririnig si Andre. Patuloy lang ito sa pag-iyak hanggang sa lumipas na ang halos isang oras. Parang naubos na ang luha sa kanyang mga mata, kaya kumalma na rin ito. Dahil doon, nakahinga ng maluwag si Yaya Lucille. Mabuti naman, tumahan ka na. Siya nga pala, ito ang regalo ko para sa'yo. Biglang napawi ang lungkot sa mukha ni Andre. Tinanggap niyang regalo. Nang buksan ng kahon, nakita niyang isang bracelet na gawa sa beads. Pasensya ka na dahil mumurahin lang yan. Hindi yan kasing mahal ng mga pinapasalubong ng mami at daddy mo. Pero sana magustuhan mo. Nakangiting sabi ni Yaya Lucille. Lumapit si Andre sa kanyang yaya at niyakap ito. Maraming salamat po. Pangako, iingatan ko po ito. Mabuti na gustuhan mo. Muling naluha si Andre. Oh, bakit ka na naman umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Yaya Lucille. Masaya lang po ako. Kahit wala si Mommy at Daddy, palagi kang nandito. Nagpapasalamat po ako sa regalo mo pero hindi naman po kailangan. Sapat na po sa akin na kasama kita. Yaya, yung simpleng batiin mo nga lang ako ng happy birthday . Masaya na ako nun. Sabi pa ni Andre. Ngumiti si Yaya Lucille bilang tugon at niyakap nito ng mahigpit ang alaga. Ginantihan naman ni Andre ang ginawa nito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa wakas, nakauwi na ang mga magulang ni Andre. Agad siyang pinuntahan ng mga ito upang ibigay ang mamahaling pasalubong. Surprise! Belated happy birthday, anak! Sorpresa ng kanyang mommy. Happy birthday, anak! Pagbati naman ng kanyang daddy Benji. Marami kaming biniling pasalubong para sa'yo. Ito, sabik na sabi naman ni Cory, sabay abot ng mga paper bags na puro sapatos ang laman. Binilhan ka namin ng mga limited editions na sapatos. Nakangiting sabi pa ni Benji. Salamat po. Masaya po ako na nakauwi na kayo. Walang emosyon na saad ni Andre. Hinimas naman ni Cory ang pisngi ng anak. Teka, bakit matamlay ka? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman umimik si Andre. Maya-maya, umupo sa kanyang tabi si Benji. Anak, nagtatampo ka pa rin ba sa amin? Mahinahong tanong nito. Tumango lang naman si Andre bilang sagot. Pasensya na anak, busy lang talaga kami ng mami mo nung araw na yon. Malaking kliyente kasi yon kaya kinakailangan naming umalis. Paliwanag pa nito. Alam ko naman po yun. Masama po talaga ang loob ko dahil lagi po kayong busy. Lagi na lang po kayong wala. Tawag po ako ng tawag sa inyo ng gabi na yon pero hindi naman po kayo sumasagot.
Malungkot na sabi ni Andre. Anak, sorry, hindi namin nakalimutan ang birthday mo. Hindi lang kami bumati nung araw na yun dahil bala ka naming sorpresahin. Hindi namin nakalain na ganito ang magiging epekto sa'yo. Paliwanag naman ni Cory. Okay na po yun, Mommy. Napaliwanagan na po ako ni Yaya Lucille. Pasensya ka na sa pagkukulang namin ng mommy mo, anak. Sambit ni Benji habang hinahaplos ang ulo ni Andre. Huwag niyo na po yung isipin. Okay na po ako ngayon. Masaya rin po ako dahil nandito na kayo. Maraming salamat po sa mga regalo niyo, Mommy and Daddy. Umaliwalas naman ang mukha ni Cory at Benji. Patuloy nilang inalo ang anak. Kumusta naman ang birthday mo? Nag-enjoy ba kayo ng mga kaibigan mo? Tanong pa ni Cory. Opo, Mommy. Nag-enjoy po ako at ang mga kaibigan ko. Naglaro po kami at naligo din sa swimming pool. May ngiti sa labing kwento ni Andre. Mabuti naman kung ganon. Sila yung mga kaibigan na madalas mong ikinikwento sa amin, di ba? Opo, Mommy. Hinahanap nga po nila kayo kaso nasa trabaho po kayo at busy po. Hindi bale. Babawi naman kami sa'yo, anak. Bukas, susunduin ka namin sa school. Yayain mo ang mga kaibigan mo. Kakain muna tayo sa labas bago umuwi. Gusto mo ba yon? Tanong pa ni Cory. Talaga po, Mommy? Agad na sumigla si Andre dahil sa sinabi ng kanyang ina. Oo, anak. Nakangiting sabi ni Cory. Sinigundahan naman yun ni Benji. Nang mga sandaling yon, agad nawala ang tampo ni Andre sa kanyang mga magulang at niyakap ng mahigpit ang mga ito. Kinabukasan, katatapos lang ng kanyang klase, nakaupo siya sa bench at kasama niyang mga kaibigan. Andre! Tawag ni Cory habang kumakaway. Katabi nito si Benji. Napangiti si Andre nang makitang mga magulang. Sunod naman niyang binalingan ang mga kaibigan at inakay ang mga ito. Mommy, Daddy, siya po si Lawrence at siya naman po si Julie. Mga kaibigan ko po. Pakilala ni Andre sa mga ito. Magandang araw po. Sabay na bati ni na Lawrence at Julie. Ay magandang araw din sa inyong dalawa. Sa wakas nagkita na rin tayo. Hali kayo, sumakay na kayo sa kotse. Papunta tayo sa restaurant para makapagmerienda. Paanyaya ni Cory sa mga kaklase ng anak. Tumango naman si Lawrence at Julie saka sumakay sa kotse. Sumunod naman si Andre sa mga ito. Nang makaupo, bigla niyang naalala si Yaya Lucille. Mommy, nasan po si Yaya? Bakit po hindi natin siya kasama? Si Yaya Lucille. Pinag-day off muna namin siya, anak. Binigyan namin ng pang-shopping niya. Reward namin yun sa kanya dahil siyang naging abala ng birthday mo. Sagot naman ni Benji. Mabuti naman po't makakapaglibang siya. Sobrang napagod po si Yaya nung birthday ko po na yon. Oo anak, nagpasalamat ka na ba kay Yaya Lucille mo? Sabi pa ni Cory. Opo, Mommy. Nagpasalamat na po ako sa kanya nung gabi na yon. Mahinang sagot ni Andre. Mabuti naman, maging mabait ka kay Yaya Lucille ha dahil siyang napagkakatiwalaan namin pagdating sa'yo. Muling paalala ng kanyang ina. Tumango si Andre bilang tugon. Maya-maya naramdaman niyang pag-andar ng kotse. Tuluyan ang bumawi kay Andre ang kanyang mga magulang. Hanggat maaari, ang mga ito ang sumusundo sa kanya sa paaralan. Mommy! Sigaw ni Andre mula sa gitang eskwelahan. Nilapitan naman siya ng kanyang ina. Hay anak, si Mami ulit ang susundo sa'yo. Masaya ka ba? Tanong nito. Opo, Mommy. Pero nasan po si Daddy? Nasa opisina siya anak. Hindi kasi pwede na dalawa kaming wala sa opisina. Kaya salitan kami ng pagsundo sa'yo. Mahinahong paliwanag ng kanyang mommy. Okay lang po yun. Sagot ni Andre. Yun lang at sumakay na siya sa kotse. Mula noon, unti-unti nang naging maayos ang relasyon ni Andre sa kanyang mga magulang. Yun ay dahil sa tulong ng kanyang Yaya Lucille. Palagi nitong ipinapaalala na mahal siya ng kanyang mga magulang. Kasabay noon, patuloy na nagsipag si Andre sa pag-aaral. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nagbinata na siya at nakagraduate sa kolehiyo. Congratulations anak! Napakabilis ng panahon. Dati, hatid sundo ka lang namin sa eskwelahan. Ngayon, graduate ka na. Tuwang-tuwa na sambit ni Cory. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo nyo. Sabi ni Andre sa mga magulang niya. Hindi yun sakripisyo anak. Mahal na mahal ka namin kaya namin ginawa ang lahat ng yon.
Nakangiting sagot ng kanyang ina. Tumango naman si Andre. Sunod niyang binalingan ang kanyang yaya. Maraming salamat din po sa iyo, Yaya Lucille. Salamat po sa pag-aalaga, oras at sa mahabang pasensya na ibinigay mo sa akin. Ano ka ba, Andre? Wala yon. Yun talagang trabaho ko. Nakangiting sabi naman ni Yaya Lucille. Ngumiti si Andre at niyakap ang kanyang mga magulang, pati na rin si Yaya Lucille. Hindi nagtagal, nagtrabaho si Andre sa bangko na pagmamayari ng kanilang pamilya. Dahil doon, madalas na siyang wala sa kanilang bahay. Ang mga magulang naman niya, pabalik-balik sa Dubai dahil sa kanilang negosyo. Pinag-isipan na rin ng mga ito na manatili sa Dubai upang lalo pang mapagtuunan ng pansin ng negosyo. Madalas na naiiwan sa bahay si Yaya Lucille. Dahil wala na itong inaalagaan, nagiging abalan na lang ito sa ibang mga bagay. Katulad na lang ng paglalaba, paglilinis, at kung ano-ano pa. Isang gabi, kauwi lang ni Andre mula sa trabaho. Nakangiti siya habang bitbit ang isang supot. Yaya Lucille, nasan ka po? May pasalubong ako para sa'yo. Magiliw na sabi niya pa. Nag-ikot-ikot siya upang hanapin ito hanggang sa nakarating siya sa kusina. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakahandusay sa sahig si Yaya Lucille. Wala itong malay. Yaya, gumising ka po. Saad niya. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito pero hindi pa rin ito nagigising. Nataranta si Andre. Dali-dali niya itong binuhat at isinakay sa kotse. Isinugod niya ito sa pinakamalapit na ospital. Nang makarating ay agad itong inasikaso ng doktor at nurse. Naluluha si Andre habang pinagmamasdan ng kasambahay. Hindi siya sanay na makitang nakaratay ang kanyang yaya. Maya-maya'y nagkamalay na rin ito. Andre, anong nangyari? Nasaan ako? Tanong ni Yaya Lucille. Dinala po kita rito sa ospital. Nakita kasi kitang walang malay sa kusina. Ang naalala ko, maghuhugas dapat ako ng mga plato pero bigla akong nahilo. Sabi ni Yaya Lucille habang hinihilot ang sentido. Pero, anong sabi ng mga doktor? Mayroon daw ba akong malubhang sakit? Nako, wag naman sana. Yaya, kumalma ka po. Ang sabi ng doktor, overpatig ang dahilan ng pagkahimatay mo. Masyado ka pong napagod sa pagtatrabaho. Paliwanag ni Andre. Nahihiya kasi ako sa iyo at sa mga magulang mo. Ayokong isipin nyo na wala akong silbi. Nakayukong sabi ni Yaya Lucille. Imposible po yun. Mahalaga ka sa pamilya namin. Sabi ni Andre habang hinihimas ang likod ng kanyang yaya. Mabuti pa po, huwag ka na munang kumilos sa bahay. Sige, salamat iho. Pangako kapag lumakas ako'y babalik ako sa pagtatrabaho. Saad ni Yaya Lucille. Wala po yun. Magiliw na tugon naman ang binata. Yun lang at hinayaan niya nang makapagpahinga si Yaya Lucille. Mabilis naman itong gumaling at agad itong pinayagang umuwi ng mga doktor. Isang araw, masinsinan siyang kinausap ng mga magulang tungkol sa kanyang Yaya Lucille. Anak, malaki ka na. Wala nang bata na inaalagaan si Yaya Lucille. Mukhang hindi na natin siya kailangan. Matanda na rin siya at nagkakasakit na. Mas makabubuti kung paalisin na natin siya rito. Pahayag ni Cory. Kumunot naman ang noon ni Andre. Mami, wag po. Kailangan ko pa po si Yaya Lucille. Magbawas na lang po tayo ng ibang katulong para magkaroon po si Yaya ng trabaho dito sa bahay natin. Pagtutol niya. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Anak, hindi pa namin sinesesanti si Yaya Lucille. Ang inaalala lang namin ng daddy mo, ang kalusugan niya. Baka gusto na rin niyang huminto sa pagtatrabaho. Marahang paliwanag ni Cory. Sige po mami, kakausapin ko po siya. Malungkot na sabi ni Andre. Yun lang at nagpaalam na siya sa mga magulang. Agad niyang pinuntahan si Yaya Lucille upang kausapin ito. Yaya, pwede ka bang makausap? Tanong niya ng matunton ang matanda. Napailing naman si Yaya Lucille. Mukhang alam ko na kung tungkol sa nang sasabihin mo. Narinig ko ang sinabi ng mga magulang mo. Gusto na nila akong tanggalin. Naluluhang sabi nito. Hindi po, Yaya. Iniisip lang po nila na baka gusto mo nang mag-resign dahil wala ka nang inaalagaan. Marami na akong nararamdamang sakit sa katawan.
Pero kailangan ko pa talagang magtrabaho. Nag-aaral pa kasi ang bunso kong anak. Pwede naman ako sa ibang gawain dito sa bahay? Nakikiusap na sabi ni Yaya Lucille. Yun nga po ang sinabi ko sa mga magulang ko. Sumang-ayon naman po sila at hindi ka po nila sesisantehin. Nag-aalala lang po sila para sa kalusugan mo. Mahinahong paliwanag ni Andre. Kaya ko pang magtrabaho. Gagawin ko ang lahat para hindi maging pabigat sa bahay na ito. Paniniguro pa ni Yaya Lucille. Huwag ka mag-alala, Yaya. Hindi ka alis dito sa bahay. Akong bahala sa'yo. Ako nang magpapasahod sa'yo. Tataasan ko na rin ang sweldo mo mula ngayong buwan. Sabi pa ni Andre. Nako, salamat Andre. Laking tuwa ni Yaya Lucille. Ngiti lang ang isinagot ng binata. Mahal na mahal niyang kanyang yaya. Kahit binata na siya, hindi niya ito magawang paalisin. Lumipas ang ilang buwan ay nasa poder niya pa rin si Yaya Lucille. Madalas na itong igala sa mall at bilhan ng mga gamit. Patuloy pa rin ang buwan ng sweldo nito kahit halos wala na itong ginagawa. Nang malaman ng mga kaibigan niya na hanggang ngayon ay mayroon pa rin siyang yaya, kinantsawan siya ng mga ito. Masyado na raw siyang matanda upang alagaan. Subalit binaliwala ni Andre ang opinyon ng mga kaibigan. Batid niya na kahit anong paliwanag niya ay hindi mauunawaan ng mga ito ang kanyang dahilan. Isang beses, kauuwi niya lang galing sa trabaho, nadatnan niyang nagwawali si Yaya Lucille sa sala. Dali-dali niya itong nilapitan. Yaya, huwag ka na pong maglinis. Magpahinga ka na lang. Baka himatayin ka na naman. Sita ni Andre. Andre, kaya ko na ito. Nahihiya na rin ako sa mga kasamahan kong katulong. Wala akong ginagawa rito pero sumasahod ako. Libre rin ang mga pagkain at gamot ko. Sambit pa ni Yaya Lucille. Yaya, wag mo silang pansinin. Hindi ka naman talaga katulong dito. Sa tagal mo na sa amin ay parang pamilya ka na namin. Yung natatanggap mo galing sa akin. Allowance mo yun. Wag mo nang isipin na sahod mo yun. Hindi mo na ako kailangang pagsilbihan. Paalala pa ni Andre. Salamat iho. Napakabait mo talaga. Sabi ni Yaya Lucille. Halos maiyak na ito dahil sa sobrang tuwa. Kagaya nga ng ipinangako ni Andre, ibinigay niya ang mga pangangailangan ni Yaya Lucille. Tiniyak niya na hindi rin ito nahihirapan. Isang araw, habang nasa pool area, napansin niyang umiiyak si Yaya Lucille. Agad niya itong nilapitan. Yaya, bakit namumugto ang mga mata mo? May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Andre. Tumawag kasi ang asawa ko kanina. Nagkaroon daw ng problema sa bahay. Malungkot naman, nasabi ng kasambahay. Ano pong problema? Baka makatulong po ako. Tungkol yun sa lupa na kinatatayuan ng bahay namin. Caretaker lang kasi kami doon. Ngayon, nalaman ko mula sa asawa ko na pinapaalis na kami ng may-ari dahil may nakabili na raw ng lupa na yon. Malungkot na sabi ni Yaya Lucille. Nako, mahirap nga yan, Yaya. Pinapaalis na ba kayo agad? Tanong pa ni Andre. Hindi naman. Binibigyan kami ng 2 buwan na palugit. Kung gano'n, tutulungan ko po kayong makahanap ng malilipatan. Magpapapunta din po ako ng mga tauhan doon para makiusap na e-extend ang mga palugit sa inyo. May kailangan po kasi tayong puntahan. Sabi pa ni Andre. Kumunot naman ang noon ni Yaya Lucille. Saan naman iho? Tanong nito. Sa La Union po, sa resort ni Tita Celine. 2 buwan po kasi tayo ron. Gusto ko po na isama mo ang buong pamilya mo. Nakangiting sagot ni Andre. Talaga? Magbabakasyon tayo? Gulat na tanong ng kasambahay. Opo, Yaya. Doon natin gaganapin ang birthday mo. Pasasalamat ko yun dahil inalagaan mo ko at ang pamilya ko. Nakangiting sagot ni Andre. Maraming salamat talaga, iho. Matutuwa ang mga anak ko. Ngayon lang sila makakapagbakasyon sa isang resort. Sabit na sambit ni Yaya Lucille. Siguradong mag-e-enjoy kayo doon dahil magandang mga tanawin doon. Tsaka, napakaganda ng resort ni Tita Celine. Sige, Andre. Salamat ulit. Agad namang tinawagan ni Yaya Lucille ang kanyang pamilya upang ibalita ang sinabi ni Andre. Tuwang-tuwa ang mga ito.
Kinabukasan, sinundo ni Andre ang pamilya ni Yaya Lucille at bumiyahe sila patungo sa La Union. Hapon na nang sila'y makarating sa resort. "Wow, Nay! Napakaganda naman ang lugar na to!" manghang sabi ng anak ni Yaya Lucille. "Andre, maraming salamat ha. Hindi mo naman kailangan gawin ito dahil ginawa ko lang naman ang trabaho ko na pagsilbihan kayo. Pasasalamat pa nito." Higit pa sa trabaho ang ginawa mo sa amin, Yaya. Minahal mo ako na parang tunay na anak. Ikaw ang naging karamay ko ng mga panahon na mag-isa at malungkot ako. Hayaan mo na ako naman ang magpasaya sa iyo at sa pamilya mo ngayon. Nakangiting sabi ni Andre. Kinabukasan, dinala niya si Yaya Lucille at ang pamilya nito sa tindahan ng mga souvenir items. "Pumili lang po kayo ng kahit anong gusto nyo. Ako nang bahalang magbayad," sambit ni Andre. "Naku iho, wag na. Malaki ng ginastos mo sa bakasyon na ito," pabulong na sabi ni Yaya Lucille. "Yaya, hayaan nyo na po ako. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka at ang pamilya mo sa bakasyon na to." Umarko naman ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Yaya Lucille. "Sige na nga, napakagalante mo talaga. Salamat ha." "Wala po yun," sagot ni Andre. Maya-maya'y muli niyang binalingan ang pamilya ng kanyang yaya. "Sige na po, kumuha na po kayo ng mga damit at sombrero." Napangiti ang kasambahay, pati na ang pamilya nito. Agad din silang kumuha ng kanya-kanyang souvenir items. Tuwang-tuwa si Andre habang pinapanood ang mga ito. Pagkatapos mamili, pumunta na sila sa mamahaling restaurant para kumain. Hinayaan niyang umorder ang pamilya ni Yaya Lucille. Maligaya siya dahil nakita niyang busog ang mga ito. Kahit malaki ang bill na kanyang binayaran, hindi niya yun alintana. Naging masaya ang bakasyon ng pamilya kasama si Andre. Nag-enjoy ang mga ito sa magandang tanawin at masasarap na pagkain. Dumaan ang mga buwan hanggang sa natapos ng kanilang bakasyon. Nang makabalik sa Maynila, hinatid ni Andre sina Yaya Lucille at ang pamilya nito sa bahay na binabantayan ng mga ito. Habang nasa loob ng sasakyan, nagtataka si Yaya Lucille kung bakit hindi nito natatanaw ang barong-barong na bahay. Bagkus, nang bumaba sa kotse, isang konkreto at magandang bahay na ang nakatayo roon. "Nasaan na ang bahay namin? Andre, akala ko ba'y nakausap ang may-ari na pwede pa kaming manatili rito?" Naiiyak na tanong ni Yaya Lucille. "Opo, Yaya. Pumayag naman po sila sa pakiusap ng tauhan ko." Pero bakit ganito? Napakawalang puso nila. Wala man lang silang konsiderasyon. Giniba pa nila ang bahay namin ng walang pasabi. Umiiyak sa galit na sabi ni Yaya Lucille. "Yaya, hayaan mo na po yung bahay na yon. Nakahanap na po ako ng bagong bahay na lilipatan ninyo." Pag-alo naman ni Andre. Inabot niya kay Yaya Lucille ang isang panyo. Mayroong nakapaibabaw na susi doon. Napakunot noon naman si Yaya Lucille nang makita iyon. "Para saan ang susing ito, Andre?" "Para sa iyo, Yaya Lucille. Para sa bago niyong bahay." Itinuro ni Andre ang bagong bahay na nasa harapan nila. Nagulat naman si Yaya Lucille, maging ang pamilya nito nagtataka. Ako po ang bumili ng lupa niyo noon bago tayo umalis papunta sa La Union. Pinagplanuhan ko po ang lahat ng to. Habang nasa bakasyon tayo, pinarenovate ko na ang bahay ninyo." Nakangiting pagtatapat ni Andre. Napaiyak si Yaya Lucille dahil sa sobrang tuwa. "Maraming salamat, Andre. Sobra-sobra naman ito." "Wala po yan sa laki ng naitulong mo sa akin, Yaya. Napag-isip-isip ko kasi na tama sila Mommy at Daddy. Tumatanda ka na at matagal ka nang nagtatrabaho sa amin. Kailangan mo nang magpahinga at makasama ang pamilya mo." "Andre, hindi ko akalain na ganito ako kahalaga sa'yo. Katulong niyo lang naman ako. Bakit mo ko binigyan ng ganito?" Hindi makapaniwalang tanong ni Yaya Lucille. "Yaya, pero nanay na po ang turing ko sa'yo mula nung bata pa ako. Kaya ngayon na mayroon na akong sapat na pera, hayaan mo kong tumanaw ng utang na loob sa'yo, Yaya." "Pero sobra-sobra ito, Andre," sambit ni Yaya Lucille kasabay ng pagpatak ng mga luha. "Hindi po, Yaya. Ang sabi ko nga po kila Mommy at Daddy, kung magpapahinga ka na lang talaga sa pagtatrabaho, gusto kong makasiguro na magiging komportable ang pagpapahinga mo.
Kaya pinaghandaan ko ang lahat ng to. Maraming salamat talaga, Andre. Hindi lang ako ang magiging komportable dito, pati na rin ang buong pamilya ko. Napakalawak ng bahay at napakaganda ng disenyo. Sambit pa ni Yaya Lucille. Napangiti na lang si Andre. Hindi pa po tapos ang sorpresa ko. Para wala ka nang isipin pa. Ako na rin ang magpapaaral sa bunso mong anak. Naku, Andre, maraming salamat talaga. Malaking bagay yun para sa amin. Ang pag-aaral niya kasi ang dahilan kung bakit pinipilit ko pa rin magtrabaho kahit matanda na ako. Pag-amin ni Yaya Lucille. Nagpasalamat din ang buo niyang pamilya kay Andre. Ako na po ang bahala dun, Yaya. Mula ngayon, pahinga at paglilibang na lang ang gagawin mo. Hindi ka na magtatrabaho. At syempre, yung allowance mo, tuloy pa rin. Tumango naman si Yaya Lucille. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang alaga. Masakit man para kay Andre na hindi na palaging makakasama ang kanyang yaya, kailangan niya itong tanggapin dahil mayroon din itong sariling pamilya na kailangan ito at gusto rin itong makasama. Kahit na ikaw na ang amo ko ngayon, gusto ko pa rin formal na magpasalamat at magpaalam sa mga magulang mo, sabi ni Yaya Lucille. Sige po, kung yan ang gusto mo, isasama muna kita pauwi sa bahay. Matapos ang sorpresa ay agad nang nag-ayos ng mga gamit ang pamilya ni Yaya Lucille sa bago nilang tahanan. Samantala, isinama naman ni Andre ang kanyang yaya pauwi. Nang makarating, kinausap nito ang mga magulang niya. Ma'am Cory, Sir Benji, maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa akin at sa pamilya ko, sabi ni Yaya Lucille nang makaharap ang mga dating amo. Walang anuman, Yaya Lucille. Naging mabuti ka po sa amin. Sinuklian lang namin yon. Nakangiting sabi naman ni Benji. Hulog po kayo ng langit sa pamilya ko, lalo na po itong anak niyong si Andre. Dahil po sa kanya hindi na kami nangangamba sa titirhan namin. Naluluhang pahayag ni Yaya Lucille. Isa ka sa mga nagpalaki sa kanya kaya dapat ka rin naming pasalamatan. Tugon naman ni Cory. Sinigundahan naman ito ni Benji, pati na rin si Andre. Napangiti naman si Yaya Lucille. Maya-maya, tuluyan na ngang umalis si Yaya Lucille sa bahay ni Andre. Ngunit kahit wala na sa kanilang poder si Yaya Lucille, palagi pa rin silang nagkakausap. Madalas ikwento ni Andre sa kanyang yaya ang mga nangyayari sa kanya. Ito din ang naging takbuhan niya sa tuwing mayroon siyang problema. Minsan nga, dumadalaw pa si Andre sa bahay ng kanyang yaya upang magbakasyon. Dahil dito, naging malapit na rin siya sa buong pamilya nito. Nagkahiwalay man sila ng tirahan, kailanman hindi mawawala ang malasakit at pagmamahal na mayroon sila para sa isa't isa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.